Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Danya. Hindi totoo kong pangalan. Tubong Iloilo po ako at dahil sa hirap ng buhay ay lumuwas ako ng Maynila para dito magtrabaho. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang istorya ko ng mapangasawa ko si Carmino. Masaya naman ang pagsasama namin sa kabuuan. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero meron kaming isang kinakaharap na problema. Mahirap akong magbuntis. Oo, Papa Dudut, maraming dumarating na komplikasyon sa katawan ko kapag nabubuntis ako. Carmino, gumising ka, dali. Nagmamadaling sabi ko noon sa aking asawa na si Carmino. O bakit? Ano bang problema mo? Bakit mo ako ginigising? Nalimpungatang tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa akin. May lumalabas na tubig sa akin pero hindi naman ako naiihi. Nasa stage of panic na ako noon at hindi ko alam kung anong nangyayari noon sa katawan ko dahil first time kong magbuntis. Baka naman manganganak ka na. Nagulat naman ako at tila hindi makapaniwala sa sinabi ng aking asawa. Carmino. Hindi ko pa kabuanan. Hindi rin naman siguro ako nakunan kasi bakit tubig ang lumalabas sa akin at hindi dugo? Sige Danya, magbihis ka na at pupunta tayo sa ospital. Ang sabi ni Carmino sa akin habang bumabangon. Huwag kang matakot, ang sabi pa niya sa akin. Hindi ko kasi maiwasan na hindi matakot. Ewan ko ba Carmino, kinakabahan ako. Parang may problema sa anak natin. Pag-aalala ko. Mahal ko, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magbihis ka na, ganun din ako. Tapos bago tayo umalis uminom ka ulit ng gamot mo. Yung gamot na pampakapit na nireseta sa'yo ng doktor. Noong 1 linggo. Paalala pa sa akin ng aking asawa. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Danya, huwag kang matakot, okay? Nandito naman ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Paniniguro naman niya sa akin. Pagkatapos noon ay dali-dali kami pumunta sa ospital at doon ay in-ultrasound ako. At doon namin nalaman ang isang nakakagimbal na katotohanan. Dok, kumusta na po yung lagay ng anak namin? Nag-aalalang tanong ni Carmino. Ayon dito sa ultrasound, may malaking problema tayo. Tila naaalarma ang sagot ng doktor. Pagkatapos noon ay bumaling siya sa akin. Mrs., mukhang wag po kayong mabibigla ha? Pero parang wala na pong buhay ang batang nasa sinapupunan ninyo. Nagulat naman kami ni Carmino sa sinabing yon ng doktor. Hindi ako makaimik noon dahil hindi mag-sink in sa utak ko ang mga nangyari. Anong sabi niyo, Dok? Hindi ba kayo nagbibiro? Tila naiiyak na tanong ni Carmino sa doktor. Hindi po ako nagbibiro. Kung buhay pa po ang bata, sana'y gumagalaw pa siya at saka sana'y nagre-register dito ang heartbeat niya. Kaso hindi po. Paliwanag niya sa akin. Sa puntong yon ay nanlulumo na ako sa mga pangyayari. Dok, baka po nagkakamali lang kayo. Hindi po ako nagkakamali, misis. Patay na po ang bata sa sinapupunan ninyo. Paniniguro ng doktor sa amin.
Napahagulhol na ako sa aking asawa. Ang anak natin, Carmino, patay na ang anak natin. Kailangan na pong matanggal kaagad ang patay na sanggol sa sinapupunan ninyo, Mrs. Para hindi po maapektuhan ang kaligtasan ng kalusugan ninyo. Ang sabi pa ng doktor sa amin ni Carmino. Sige Dok, kayo na po ang bahala. Pagbibigay ni Carmino ng otorisasyon sa doktor habang ako ay napapahagulhol na lamang. Papadudot halos magunaw na ang mundo namin ni Carmino nang malaman naming patay na pala ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Agad yung tinanggal sa katawan ko ng mga doktor para hindi magkaroon ng komplikasyon sa kalusugan ko. Sa kabilang banda ay hindi ko noon matanggap ang nangyari sa amin kaya wala akong ginawa kundi ang umiyak na lamang. At mukha pang pinaglaruan pa kami ng tadhana noon dahil sunod-sunod ang kamalasang dumating sa amin. Bakit ka ba umiiyak, Carmino? Anong problema mo? Nag-aalala kong tanong sa aking asawa. Kalilibing lamang noon ang anak namin kaya nakakadagdag sa stress ko ang makitang malungkot at umiiyak si Carmino. Danya, kanina'y natanggal ako sa trabaho. Pagtatapat niya sa akin. Ano? Pero bakit? Nanlulumo kong tanong sa kanya. May kaguluhan na nangyari sa factory at nadamay ako sa gulo. Kwento pa niya sa akin. Nagtaka naman ako. Pero paano nangyari yun? Hindi ba't nakalive ka? Oo, nakalive nga ako para maalagaan kita. Yan ang kinatwiran ko sa boss ko pero hindi pa rin niya ako pinakinggan. Sinama niya ang pangalan ko sa mga sisibakin sa trabaho. Paglalahad ng aking asawa. Bakit naman ganun? Bakit ngayon pa? Paano na tayo? Anong kakainin natin? Pareho tayong walang trabaho. Anong ipambabayad natin sa upa ng bahay? Bayad sa kuryente at tubig? Pagkain natin. Halos sumabog ang ulo ko dahil sa sobrang stress. Kaya napahagulhol na lamang ako sa huli. Sa puntong iyon ay tumigil na sa pag-iyak si Carmino at sa halip ay nagpakatatag muna. Ako na ang bahala, Danya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Baka mapano ka pa. Kagagaling mo lang. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala. Bakit pa kasi ngayon pa nangyari ito sa atin? Parang tayong pinagsakluban ng langit at lupa. Yon ang hinanakit ko noon sa tadhana. Diyos ko, ano ba itong ginagawa ninyo sa amin? Bakit mo kami binibigyan ng ganitong pagsubok? Hindi ko mapigilan noon ang pagdaloy ng aking emosyon. Huwag na nating sisihin pa ang Diyos, Danya. Magdasal na lang tayo. Humingi na lang tayo ng tulong sa Kanya. Yan na lamang ang sinabi ko sa asawa ko. Danya, huwag kang sumuko. Huwag tayong sumuko, labanan natin ito. Kaya nating lusutan ang problemang ito. May awa din sa atin ang Diyos. Dagdag pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay pinahid ko ang tumutulong luha sa aking mga mata. Carmino, ikaw lang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya hindi ko pa nagagawang sumuko dahil palagi kang nandyan sa tabi ko. Pero hanggang kailan ganito ang buhay natin? Hanggang kailan ka nandyan sa tabi ko para palakasin ang loob ko? Asawa mo ko. Kaya asahan mo na habang buhay nandito ako sa tabi mo. Paninigurado naman niya sa akin. Mahal na mahal kita, Danya, at hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Papadudot sinikap naming magbagong buhay ni Carmino. Tumira kami noon sa probinsya at pansamantalang naghanap ng ikabubuhay doon. Habang naroroon ay ginawa ko ng oportunidad yon para mag-move on at makalipas ng 3 buwan ay unti-unti na ring bumalik ang pag-asa sa amin. Carmino, buntis ako. Masayang balita ako noon sa aking asawa. Magiging tatay ka na ulit. Tulad ng aking inaasahan ay labis na natuwa si Carmino sa aking binalita. Tama nga yung sinabi sa atin ni Mama dati na kapag may nawala sa iyo ay may darating na mas maganda. Carmino, sa totoo lang ay akala ko hindi na tayo makakabangon sa pagkawala ng anak natin 3 months ago. Pero unti-unti rin tayong tinutulungan ng Panginoon na makabangon. At heto nga, mukhang bumawi talaga siya sa atin.
Sumang-ayon naman si Carmino sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay siya naman ang may magandang balita sa akin. Alam mo Danya, meron pang isang swerte ang dumating sa atin ngayon. Ha? Ano naman yun? Na-curious at na-excite ako ng mga oras na yon. Habang wala ka kanina tumawag sa akin yung factory na pinagtatrabahuhan ko. Alam mo ba kung ano ang sabi nila? Pinababalik na nila ako sa trabaho. Ayon daw kasi sa investigasyon na sinagawa ng kumpanya ay napatunayan na hindi at wala akong kinalaman doon sa kaguluhan na nangyari dati. Humingi pa sila ng sorry sa akin tapos kasabay noon ay bibigyan daw nila ako ng additional benefits. Pambawi man lang daw doon sa nagawa nilang pagkakamali sa akin. Kwento pa niya. Nakahinga naman ako ng maluwag sa binalitang yon ni Carmino. Naku, magandang balita yan. Buti naman at lumabas na rin ang katotohanan. Salamat sa Diyos at magkakatrabaho ka na. Papadudot, pagkatapos noon ay naiwan ako noon sa Iloilo habang si Carmino ay bumalik ng Maynila para magtrabaho. Yon ay ayon na rin sa mungkahi ng aking ina na magstay muna ako dito sa Iloilo para maalagaan niya akong mabuti. Agad din naman kaming pumayag ni Carmino since ilang buwan lamang yon. Kapag nanganak na ako ay saka ako babalik sa Maynila. Sa kabila noon ay nanatili pa rin ang kasiyahan sa amin dahil lubos ang pagtitiwala namin sa isa't isa. Bukod sa maraming blessings noon ang dumarating sa amin. Sabi ko tuloy sa sarili ko, sana'y palagi na lang ganito. Sana'y palagi na lang masaya ang buhay namin. Papadudot, akala ko ay yun na ang kapalit ng pait na dinaranas ko dati pero nagkamali ako. Sandali lamang namayani ang kasiyahan sa buhay namin dahil unti-unti na namang dumating ang mga pagsubok sa amin ni Carmino. 3 beses ako noong sinugod sa ospital dahil sa buong akala ko ay manganganak na ako dahil overdue na ako ng time na yon. Pero pagdating sa hospital ay sinabi ng doktor na false alarm kaya nag-decide na ang doktor na i-induce na lang daw ang panganganak ko at pumayag naman ako sa mungkahin nila. Papadudot, naging maayos naman ang panganganak ko pero nang palabas na ako ng ospital ay sinabi sa akin ng mga doktor na hindi ko pa makakasama ang anak ko dahil may problema ito sa kanyang kalusugan. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi pababayaan ng Diyos ang anak ninyo ni Carmino. Ang palakas ng loob sa akin ni Ate Emma. Hindi ko kasi maiwasan, nakabahan at nawala na kasi sa amin yung una naming anak. Hindi mawawala sa inyo ang anak ninyo. Magtiwala lang kayo sa Panginoon, sabi pa niya sa akin. Sana'y nagkamali lang yung findings ng mga doktor sa anak ko para pwede ko nang mailabas ang anak ko. Sabi ko na lamang hoping na sana'y maayos na ang anak ko. Samantala, mamayang kaunti ay dumating na ang doktor at kinausap na niya ako tungkol sa kalagayan ng anak ko. Malaki po ang kinakaharap na problema ng anak ninyo. Masyado pong mataas ang white blood cells niya kumpara sa red blood cells. Bukod pa doon ay may nakita rin po kaming mga bakterya sa dugo ng sanggol. Kapag hindi po yun nagamot ay mauwi po yun sa sepsis. Kung hindi ako nagkakamali, ay yon ang sinabi sa akin ng doktor noon na halos magpaiyak sa akin. Dok, ano po bang mangyayari sa pamangkin ko? Nag-aalalang tanong ng aking kapatid. Maaari pong lumaki ang ulo ng sanggol. Bukod pa doon, habang lumalaki ang bata ay kailangan ng mahabang gamutan at procedure. Dagdag pa ng doktor sa amin. Sa puntong yon ay napahagulhol na ako. At tinawag ko na ang pangalan ng Diyos. Marami pang sinabi sa amin ng doktor tungkol sa sakit at sa gamot ng anak ko pero hindi ko na yon matandaan dahil nagdarasal ako noon sa Panginoon habang umiiyak. Alam ko pong mabigat na pagsubok ito sa inyo pero wag po kayong sumuko. Ginagawa naman po namin ang lahat para mailigtas ang bata sa tiyak na kapahamakan. At saka sa inyo lang po kumukuha ng lakas ang bata kaya magpakatatag po kayo. Samahan nyo rin po ng matinding pananalig sa Diyos.
narinig kong sabi na lamang sa amin ng doktor. Bumaling ako sa aking kapatid. Ate Emma, Danya, kakasabi lang ni Doc na magpakatatag ka. Pagsubok lamang ito sa inyo ni Carmino. Pag-aalo sa akin ng kapatid ko. Siya nga po pala, nasa na po ba ang ama ng bata? Usisa pa ng doktor sa amin. Ang kapatid ko na ang sumagot. Nasa Maynila po ang ama ng pamangkin ko. Nagtatrabaho po doon. Pero nagpasabi po siya na uuwi ngayong linggo. Mabuti kung umuwi dito ang asawa niya para may makatuwang siya at lumakas ang loob ng kapatid mo. Ani niya bago siya nagpaalam para asikasuhin ang ibang pasyente. Ate Emma, anong gagawin ko? Paano ko maililigtas ang anak ko? Desperadong tanong ko. Alam mo, isa lang ang magagawa mo. Ang magdasal ka sa Panginoon. Naniniwala ako na hindi niya pababayaan ang anak mo. Sagot ni Ate Emma sa akin. Tumahang ka na. Alalahanin mong kapapanganak mo pa lang. Baka mamaya niyan sumakit ang ulo mo at mabinat ka. Paano na lang ang baby mo kung may mangyari sa iyong masama? Dahil sa sinabi niyo ni Ate Emma, ay nagpa siya akong tumahan at magpakatatag para sa aking anak. Papadudod siguro ay masasabing ang pinakamasakit na parte ng buhay ng isang ina ay ang makitang naghihirap ang kanyang anak. Yon ang naranasan ko. Sobrang sakit sa akin na makitang naghihirap ang anak ko dahil sa pagkakasakit. Araw-gabi akong nagdarasal na sana'y gumaling na ang anak ko at sana ay huwag bawiin sa akin ng Diyos ang anak ko. Dahil hindi ko alam ang gagawin sakaling bawiin na naman niya sa akin ang anak ko. Pero sa paglipas ng mga oras ay patuloy ang paghihirap ng anak ko. Kasabay noon ang matinding kalbaryo bilang isang ina. Naintindihan ko ang sitwasyon mo. Alam ko ang pakiramdam ng isang ina. Masakit talaga na makitang nasa ganyang kalagayan ng anak niya. Pakikisimpatya ni Ate Emma sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, ate. Ano ba kasi ang sakit ng anak ko? Wala na bang lunas yun? Hindi ko maisip na 3 iba't ibang klaseng gamot ang itatarak sa anak ko para lamang mabuhay siya. At saan ako kukuha ng pera? Pambili ng gamot. Bawat araw ay kailangan namin ng 2,500 bawat gamot ng anak ko. Isipin mo magkano yun, 7,500 pesos kada araw para mabuhay lang ang anak namin. Saang bulsa ko kukunin ang ganong klase ng halaga? Nalulungkot kong sabi. Gumagawa na kami ng paraan para makatulong sa iyo. Si mama nagdedelhensya na siya ng pera. Ako at ang asawa mo, lahat kami ay nagsusumika para makahanap ng pera para sa anak mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, ang sabi ni Ate Emma sa akin. Ang tanong hanggang kailan to? Hanggang kailan namin mararanasan ito? Nagsisimula na namang mawalan ako ng pag-asa. Mamayang kaunti ay dumating na si mama, dala-dala ang perang napagdelhensyahan niya para sa mga gamot ng aking anak. Eto 5,000, nakautang ako sa kumari kong taga-Haro. Sobrang naawa siya sa naging sitwasyon ng anak mo kaya agad siyang nagpahiram ng pera. Kwento sa akin ni mama. Salamat naman sa Diyos. Tila nabunutan naman ng tinig si Ate Emma sa sinabi ng aming ina. Pero ma, may malaki pa rin po tayong problema. Hindi lang po yung gamot ni baby ang kailangan nating idelhensya ng pera. Yung doktor po pala kanina ay kinausap ako. Kailangan na raw po nating bayaran ng bill sa ginagamit na kwarto ng anak ko. 5 araw na po kasi tayong hindi nakakabayad. 1,200 per day po ang kwarto ni baby. Tapos iba pa po yung hospital charges. Inform ko sa kanya. Subukan mo kaya ulit na tawagan si Carmino sa Maynila. Baka may madadilhensya siyang pera. Suhestyon ni Ate Emma sa akin. Nakapagdilhensya na si Carmino nung nakaraan. At ang totoo niyan ay nakapag-cash advance na siya doon sa factory na pinagtatrabahuhan niya. Kaya wala na po siyang sasahurin sa susunod na linggo. Nanlulumo kong kwento sa kanila. Huwag tayong sumuko, pampalakas loob ni mama sa akin. Ilang saglit lang ay nagring ang cellphone ko
At doon ay napagalaman kong si Carmino ang tumatawag. Ano nang balita dyan, Danya? Kumusta na ang anak natin? Nag-aalalang tanong ng asawa ko sa kabilang linya. Ganun pa rin, wala pa rin pinagbago. Malungkot na reply ko sa kanya. Magkano pa ba ang kailangan ninyo? Uutang ulit ako dito sa mga kasamahan ko. 5,000 piso pa. Naniningil na kasi yung ospital ng bayad doon sa kwartong pinaglalagyan ni baby. Carmino, gusto ko nang sumuko. Bakit ganito na lamang ang mga problemang ibinibigay sa atin? Wala na ba tayong karapatan na maging masaya? Narinig ko naman ng pagbuntong hininga ng asawa ko nang marinig niya ang sinabi ko. Danya, lalo nangihina ang loob ko kapag naririnig kitang ganyan. Huwag ka namang sumuko. Lumaban tayong dalawa para sa anak natin. Pakiusap niya, Papa Dudut. Pero kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. At that point talaga ay nawawala na ako ng pag-asa. Marami pang paraan, sige. Hingi na ako ng tulong sa DSWD at sa mga charities and foundations. Lalapit na rin ako sa Sagip Kapamilya o sa Kapuso. Matulungan lang tayo sa anak natin, Danya. Please naman, magpakatatag ka. Kung susuko ka, paano na ang anak natin? Isipin mo naman sana. Kung siya'y lumalaban para sa buhay niya, bakit hindi tayo lumaban para sa kanya? Tayo ang mga magulang niya. Sa atin siya kumukuha ng lakas. Pagpapatuloy pa ni Carmino. Sa puntong yon ay naluha naman ako. Huwag mo nang problemahin ang pera. Ako nang bahala sa mga bayarin, tahan na. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Pag-aalo sa akin ang asawa ko kahit na magkalayo kaming dalawa. Papadudot kung saan na kami humingi ng tulong. Kahit sa mga online lending apps ay umutang na rin ako kahit na 7 days to pay lang. At may malaking interest para lamang may pangsuporta sa gamot ng baby ko. Kung saan din ako naghanap ng pera at ang nanay ko at ang mga biyanang ko para ipadala sa akin. At nang dumating ang araw ng blood test ng anak ko habang kinukuhanan siya ng dugo ay awang-awa ako sa anak ko. Later on ay dumagdag pa sa problema ko yung mga ahente ng lending apps na pinagkakautangan ko nang lumampas na sa 7 days due date. Sari-saring pagbabanta at harassment ang inabot ko. Dahil doon ay wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Papadudot pakaramdam ko noon ay mauubusan na ako ng lakas at buti na lamang at nandyan si Ate Emma para palakasin ang kalooban ko. Samantala mukhang naawa na sa akin ang langit dahil pagkalipas ng ilang linggo ay isang magandang balita ang dumating sa amin. Nag-negative na sa sepsis ang anak namin ni Carmino. Halos maiyak ako sa tuwa. Agad kong tinawagan noon si Carmino. Agad kong binalita sa kanya na ligtas na ang aming anak. Talaga? Naku, magandang balita yan. Diyos ko, salamat po. Natutuwang wika ni Carmino sa kabilang linya. Umuwi ka na muna dito sa Iloilo para maiuwi na natin si baby. Magsa-celebrate tayo. Suhestyon ko sa kanya. Sige. Ngayon din magpa-file ako ng leave sa trabaho para masamahan kita. Naku, salamat naman at ligtas ang anak natin. Nasasabik niyang sabi sa akin. Ikaw, Carmino, kumusta ka na dyan sa Maynila? Tanong ko naman sa kanya. Eto nung una nag-aalala ako. Pero dahil dyan sa binalita mo sa akin parang nabunutan ng tinik. Salamat talaga at dininig ng Diyos ang lahat ng mga panalangin natin. Hindi niya tayo hinayaang sumuko sa laban na ito. Tama ka dun sa sinabi mo na huwag tayong sumuko at magtiwala lamang tayo sa Diyos. Tingnan mo naman, ligtas na si baby. Magiging masayang pamilya na ulit tayo. Masayang wika ko naman. Namiss ko na kayo ni baby, Danya. Excited na akong makasama kayo ulit. Yon ang sinabi sa akin ng asawa ko na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa akin. Isang linggo pang lumipas ay muli kong nakasama si Carmino at nabuong muli ang aming pamilya. Oo, may pagsubok pa ring dumarating sa amin, dala ng malaki naming utang pero sinisikap naming mabayaran lahat. Pati na yung mga lending companies na nanghaharas sa amin.
Hindi na kami nagsampa ng kaso at sa halip ay pinagpasa Diyos na lamang namin sila. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ninyo ng sulat ko and God bless. And more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Danya. Ang buhay ay mahiwaga,